sapagkat ang buhay ko ngayon ay nanganganib. Kahit mukha ko, hindi ko pwedeng ipakita sa inyo. Boses lang at Ako walang video. ay kidnapin. Hindi po ako magpaparesto sa I will not honor you. I will not respect you because you did not honor me and you did not respect me. You, Bongbong Marcos, Lisa Marcos, Martin Romualdez, bumaba na kayo sa posisyon. Single ako, kaya pinag-aagawan ako. Pagkatapos na ako ay maghihindi, mapapahiya, ibabaliktad nila sa akin. Hindi ako nagsasalita ng ganito kasi mapahiya ang mga babaeng yan. Nag-aagawan sila. Mahirap man sabihin. Mga kabanat, mayroon tayong additional na video. Kahapon kasi maraming nagagalit, no? Maraming parang ako pang inaway, no? Na ang ginawa naman natin ay nagko-comment lang tayo sa video at pinagmamatch lang natin yung mga sinasabi ng testigo laban kay Kibuloy, lalo na doon sa babae. Kasi mga kabanat, kung i-match natin, talagang tumutukoy na mayroong katotohanan itong sinasabi ng babae. So, nasasabi ko naman bakit, kasi nagalit sila sa caption medyo nagalit sila sa caption kasi sa thumbnail ko may nakasulat doon na parang buwang lang, no? Kasi talagang contradiction kasing pahayag ni Kibuloy. Diba? Napaka-contradiction talaga mga kabanat, no? Mamaya, mahaba, mayroon pang. At saka sa video na ito, mayroon pang akong idinagdag na pati si President Bongbong Marcos pala binalatan itong si Kibuloy sa unang part ng ating video. Sa intro ay nakikita nyo. Yun ang nilalaman ng ilang video na pinapasok natin dito sa ating video. Yun ang unang sinabi ni Kibuloy na pinaparesign niya itong si President Bongbong Marcos. Pero balik tayo doon sa Saan sinabi ko kasi, sa thumbnail ko mayroon ako parang buwang lang. Kasi sinasabi niya okay na sana Kasi may mga pahayag si Kibuloy mga kabanat na pakaganda. Ito itong sinabi niya dito, napakaganda nito. Sinisiraan daw siya, no? Dinidestroy niya ang kanyang reputation. Yun ay magandang ito naghintay tama. Hindi iba to. So mamaya mapapanood nyo rin yan mga kabanat. So sa intro na kasi yun mapapanood nyo yun mamaya kung panoorin nyo. So yung sinasabi ko kasi maraming nagalit nga na yun nga dahil si Kibuloy daw, no? Bakit daw sinabing ganun? Sa akin kasi mali yung sinasabi, hindi wala sa tamang kaisipan ng ganun sasabihin mo. Pinag-aagawan ka ng babae, no? Pinag-aagawan ka ng babae dahil single ka at mapapahiya yung mga babae. Hindi yun depensa yung sinasabi niya. Lalo niya kasing nilulugmok, lalo niyang binigyang daan, lalo niyang pinatunayan na tama yung mga sinasabi ng babae. Nagmamatch Nagmamatch talaga Ay, yung last niya kasi sinasabi, pinag-aagawan nila ako, mahirap man sabihin, pero pinag-aagawan nila ako. Napakarami. Hindi lang naman pinag-aagawan niya. Pag niya kasi isa, pero nila, ibig sabihin, dami. Kaya nagmamatch doon sa sinasabi ng mga babaeng tumistigo laban sa kanya. Kuha niyo mga kabanat. So, mayroon pa tayong tama pa ba yan? No? Kasi alam mo kung mga kabanat, kung talagang sabihin natin wala talagang issue dyan kay Kibuloy, talagang konsensya niya, wala talaga siya ni holding hands sa mga babae, hindi ngayon. Sabihin niya lang, hindi ko kilala yung mga babae na yan, wala pong katotohanan yan yung mga sinasabi nila. Tapos isa, nakakampihan ka pa. May mga video tayo dyan na kinampihan natin si Kibuloy nung nagkaroon ng hearing si Risa Hontiveros patungkol doon sa kay Kibuloy na mayroong yung minor de edad na nagsalita na nung kabataan niya pa, no, sinamantalahan siya ni Kibuloy nung pinapasok sa kwarto ni Kibuloy, no, siya isa. So medyo kina-question natin yun kasi ang babaeng nagsasalita ay binabasa. So ngayon dapat ang kay Kibuloy nun, hindi niya sinabi na ganun, dapat dininay niya to, dininay niya lang, sinasabi niya hindi, wala pong katotohanan yan, ay paninira. Walang katotohanan. Tapos sana. Hindi. Ang sinabi niya kasi, papakinggan natin ulit ito. Kayo na humusga dito mga kabanat. Ito yung medyo dari-diretso. Hindi na natin ito ikakat para diretso nga. Ito po ang kasalanan ko. Pinayaman ako ng Panginoon Diyos, akala nila sa akin. Yun. Ano masabi niyo dyan mga kabanat? Ito pa. Single ako, kaya pinag-aagawan ako. Yun pa. Ito pa. Ano pa? Pagkatapos na ako ay maghihindi,
mapapahiya, ibabaliktad nila sa akin. Ito yung tumutukoy doon sa babae na ito yung tinutukoy ko doon sa babae na nagmamatch yung sinasabi ng babae. Nagmamatch. Kaya nasasabi ko doon medyo may pagka-guilty si Kibuloy, 'di ba na kahapon nasabi ko. Kasi dito ako nagbabase, nagmamatch eh. 'Di ba? Nagmamatch doon sa sinasabi ng babae, 'di ba? Ang sabi ng babae kung ibalikan natin yung video, sinabi ng babae pinapasok sa kwarto na ang dahilan ay magmamassage lang. Hindi ka nga, anong reason, no? 'Di ba? Ang sabi ng magmamassage ka lang po, no? Pumunta ka lang doon, masahihin mo lang si Kibuloy. So, pagdating doon, hindi masahing ginawa. 'Di ba? Dahan-dahan daw nga hinubaran yung babae, 'di ba? So, ito yung video nga nagmamatch doon sa mga testimony ng babae. So, sa palagay nyo, 'di ba? Maniniwala ka ba na minor de edad? Sabihin natin 18, 19 sa ganyong edad, no? Hahabulin si Kibuloy, 'di ba? Tapos dahil lang sa yaman, 'yun ang kasalanan niya eh. Kaya nasasabi tayo, yung sinasabi ng babae, nagmamatch dito mga kabanat. Oh, yun. Ito pa, ano pang sinabi niya? Pagkatapos na ako'y maghihindi, mapapahiya, ibabaliktad nila sa akin. Ito yung karugtong din. Parang, una, no, babae, parang ganitong gusto. Yung babae na pumunta kay Kibuloy, may gusto sa kanya. Tapos, lumalabas na umaayaw. Ibig sabihin, parang ito, kina-counter niya yung sinasabi ng babae na may nangyari sa kanila. Hindi totoo. Tapos humindi siya. Ibig sabihin, kung ano natin yung kwento ng babae, ay talagang hindi walang nangyaring ganon. Umiyaw si Kibuloy eh. Pero sa kwento ng babae, talagang may nangyari. Ang kwento nga sa babae, bago sa lumabas sa kwarto, ibang daanan ang dinaanan niya eh, doon sa likod eh, para walang makakita. 'Di ba? Kinaloonan yung babae, nag-chat sa kanyang nanay at pinauwi at iyak ng iyak. So, yun. Ano pa? Ito. Oh. Nila sa akin. Ito pa. Oh, ano pa to? Dali lang. Mapapahiya, ibabaliktad nila sa akin. Ito pa. Pakinggan nyo. Kung nagsasalita ng ganito kasi mapahiya ang mga babaeng yan. Hindi daw siya nagsasalita ng ganyan kasi mapapahiya daw yung mga babae na yun. Parang sasabihin niya, hindi ako magsasalita kasi yung mga babae na yan, hinahabol daw itong si Kibuloy. Nag-aagawan sila. Mahirap man sabihin. Nag-aagawan yung mga babae sa kanya. Ang reason daw dahil single siya at mayaman daw siya. So, sa palagay niyo mga kabanat, kayo nang humusga dyan. Anong reaksyon niyo dyan? Yan ba'y 'di ba? Para sa akin parang buang lang eh. Tama naman sabi ko eh. Anong masama doon? Talagang buang lang kasi kung mga ganyang tono, ito pa sige. Ito pa. Mayroon pa tayong karagdagan. Ito pa. Sapagkat ang buhay ko ngayon ay nanganganib. Kahit mukha ko, hindi ko pwedeng ipakita sa inyo. Kaya si Kibuloy hindi mo niyo mahalagilap ngayon eh. Yung mukha niya eh. Puro na lang ngayon audio yung lumalabas. Palagay nyo. May mga video ako mga kabanat. Wala akong problema kay Kibuloy eh, no? Talagang kung sa tulong sa gobyerno nakikita natin tumutulong lalo na sa panahon ni President Duterte. Lalo na dito sa pagsugpo niya na gusto niya talaga masugpo itong mga makakalimang grupo na tumigil na sa nakipaglaban sa gobyerno. Wala tayong question diyan. Nga lang dito sa issue na ito, dapat alam niyo yung unang hearing medyo nakuha ni Kibuloy yung loob ko eh. Na naniwala ako na medyo talagang sinisiraan siya. Nga lang itong lumabas itong counter niya, no? Counter niya ito na patungkol sa mga babae, maling-mali eh. Hindi ko hindi ganyan yung tema na sasagot niya sana. Sinabi niya wala pong katotohanan yan. No? Yan ay paninira. No? Hindi yung sasabihin mo yung ang kasalanan dahil mayaman siya, no? Tapos ang mga babae niya nag-aagawan sa akin. Tapos yung mga babae niyan nag-aagawan sa akin, hinahabol ako kapag tapos umayaw ako. Ngayon binaliktad na siya. Kaya doon tayo nagbe-base. Pinagkumpara natin yung mga testimony ng babae. Isang babae lang kinunan ko doon eh. Wala ko na pinapansin yung lahat. Yung babae lang yung una, though parang minor de edad nga siya.
pumasok sa doon, no? Tapos kunwari sinabi, may nagpunta sa kanya na isang babae yata, no? Na nagsasabi na pumunta ka doon sa kwarto ni Kibuloy, maligo ka, no? Mag-shampoo ka ng ito daw yung gusto ni Kibuloy na shampoo, no? Sinabi kasi doon Tapos pumunta ka doon, masahihin mo si Kibuloy. Yung babae ngayon, yung bata na yun ay natatakot pa. Pagdating doon sa loob, no? Dahan-dahan daw, no? Itong babae ay hinubaran. Ito yung sinasabi ko na nagmamatch doon sa sinabi ng babae, no? Na mayroon talagang, kumbaga, in short, yung sinabi ng babae may katotohanan. Nga lang ang counter naman dito ni Kibuloy doon sa sinabi ng babae, yung sinabi niya na hinahabol-habol siya, tapos matapos na, kumbaga sinabi ni Kibuloy na matapos siya maghindi o hindi niya pinansin o hindi niya bigyan ang babae, kumbaga inayawan niya, ay binaliktad siya. Ito yung counter, sabi ko, mga kabanat. At itong pang last na sinasabi niyo, yung ang buhay niya yun, ang buhay daw niya ngayon ay nasa panganib na, kahit daw mukha niya ay ayaw niya nang ipakita sa media o ano man. Kasi ito, mga kabanat, puro na lang to audio yung pinapalabas nila ngayon Hindi na sila nagpapalabas ng kundi ano na lang. So sa palagay niyo, mga kabanat, kayo na kamusga dyan, no? Di ba? Nagko-comment tayo sa video. Ano bang i-comment ko dito? Sasabihin ko ba tama yung sinabi ni Kibuloy? No? Sabihin ko ba na ayos yan? Ganon. Sa palagay nyo. Sige nga. Punta kayo sa comment. Ang ganito bang alibay? Ganito ang alibay ba? O honor yan? Ito po ang kasalanan ko. O honor ba yan? O honor ba yan? Sasabihin mo ang kasalanan niya ay pinayaman siya ng Diyos, tapos ipinag-agawan siya ng mga babae. Palagay nyo, yung ganyong, kung kaka-counter, halimbawa, yung babae na yun, magsasalaysay. Tapos ito lang yung sasagot ni Kibuloy. Palagay nyo, mananalo si Kibuloy dito? Sa korte? Dapat sinabi niya, hindi totoo yan Wala pong katotohanan. Tapos sana. No? Nakuha niya pang loob Ako, ko na siya kasi yung babae nakaraan, medyo kinu-question ko rin yung babae habang nagsasalita kasi binabasa ng babae yung kanyang testimony o kumbaga counter yung affidavit niya. Kumbaga sa ibang salin ay sinumpaang salaysay doon sa ginawang hearing nga sa Senado. Binabasa niya kasi, kaya bakit kung sabi ko kung talagang ano yan, bakit mo babasahin kung talagang sayo yan? Diba? Kung sayo talaga loob nangyari. So ngayon, tumutugma na sa akin yung kinukwento ng babae ay mayroong totoo nga, no? Totoo nga na may talaga. Pero ang counter naman dito ni Kibuloy, baka yung counter naman ni Kibuloy dito ay matapos niya tinatanggihan yung mga babae ay binabaliktad siya. Hinahabol-habol daw siya no? Hinahabol-habol daw siya. Yun ang sinasabi. So ito pa, mayroon tong karugtong. Ito mayroon pa ako dito. Sapagkat ang buhay ko ngayon ay nanganganib. Kahit hindi yan. Ito, meron pa pala. Ito. Ito yung galing sa, credit natin ito, mga kamat, sa GM7. Ito, sa GM7 ito. Kagabi ito. Ito, pakinggan nyo pa. May patong na raw kasi sa kanyang ulo bunsod ng arrest warrant sa Amerika para sa 43 kaso ng sex trafficking, fraud, coercion. Ito, seryosong usapin ito Kasi kung pumasok talagang Amerika dito, mga kabanat, medyo delikado talaga, no? Delikado talaga dito. Kasi si Kibuloy, mga kabanat, mayroon din siyang kaso doon sa, alam naman natin na itong si Kibuloy talagang sinisikapang kasi malaking, lalo na sa kasi itong si Kibuloy naman talaga, kasi kung diretsyon natin papanood ko to sa inyo mamaya, pero siguro papanood muna natin para mamaya na tayo magko-comment. Conspiracy at bulk cash smuggling. Kaya kahit raw nasa Pilipinas, sinesurveillance na raw siya umano ng FBI at CIA ng Amerika. At ang reliable sources dumating sa akin, ang ulo ko po ngayon may patong na $2 million or 100 million pesos. Baka yan ay madagdagan pa kung may maunang makapatay sa akin.
Saan man po ako naroroon, nandoon sila nakasurveillance sa akin at naghihintay na lang ng tamang pagkakataon upang ako ay kidnapin o kaya patayin. Hindi po ako magpaparesto sapagkat ako po ay siguradong papatayin. Kasi rendition na ang kanila, hindi na po extradition. Mainit rin ang birada ni Kibuloy sa Administrasyong Marcos at kay House Speaker Ito pa yung banat niya, mga kabanat to. Parang inakasahan niya itong si President Bongbong Marcos at Lisa Marcos na nakipagsabuatan sa Amerika. Ito. Romualdez. Anya, may sabuatan na raw ang gobyerno ng Pilipinas at Amerika laban sa kanya. President Bongbong Marcos, Lisa Marcos, makinig kayo. Totoo ba na gumawa kayo ng aksyon kasama ng FBI na ako ay nyo nang ipaligwak at binigay sa kanilang kamay? Kung ganyan ang ginawa ninyo, I will not honor you. I will not respect you because you did not honor me and you did not respect me. You are no longer worthy to be our trusted leader. Mabuti pa hanggang maaga pa, Bongbong Marcos, Lisa Marcos, Martin Romualdez, bumaba na kayo sa posisyon. Mag-resign na kayo. So yun. Matindi yung pahayag ni Kibuloy, no? Hinamon niyo si President Bongbong Marcos at Martin Romualdez na mag-resign na dahil daw nakipagsabuatan ito sa Amerika at ibinigay na daw niya sa Amerika yung ano, di ba? Sinabi niya sabi pa ni Kibuloy, hindi niya daw inonor, no? Hindi niya daw i-honor itong si President Bongbong Marcos dahil hindi daw siya ino-honor din. Hindi daw siya nire-respeto o ino-honor. O, ano pa? Ito pa, mayroon pa. Pani Kibuloy, ang lahat daw ng ito ay dahil sa koneksyon niya kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at kanyang pamilya. Ako, mga kabanat, naniwala ko dito sa issue na ito na kaya hinahabol, kaya nahalungkat ito yung mga issue, no? Magamat sinasabi ko, no? Magamat may mga sinasabi ako na parang totoo, parang hindi. Pero 50-50 talaga ako doon, totoo kaya to o hindi. Kasi kung babase naman natin talaga sa mga testimony ng babae, no? Mga babae na yun ay talagang based sa sinasabi ni Kibuloy, talagang sasabi natin may katotohanan yung sinasabi sa mga aligasyon na. Pero dito sa binabanggit ni Kibuloy na itong nangyari ngayon sa kanya, kaya nangyari ito dahil sa koneksyon niya kay President Duterte, ay naniwala ako dito, mga kabanat. Part ito ng pagdidestroy kasama na si President mga Duterte. Kasi ngayon nga, diba? Ngayon nga pinagsisikapan si Sara, lahat ng mga Duterte na malakas ngayon. Kasi yan nga mabigat na kalaban nila sa 2028 na eleksyon. At naniwala ako dito na mayroon talagang may punto dito si Kibuloy na ang lahat na ito ay may kasi sa pagiging malapit niya sa mga Duterte, ayun lang, ang problema kasi habang yun nga sinasabi ko nung nakarang video ko, kaya nangyayari ito kasi alam nyo, mga kabanat, kung wala ka talagang tinatago na kung sisiraan ka man, kung wala silang makita, mahihirapan sila. Malaman yung mga taong nagsisinungaling Malalaman mo talaga sa mga kwento hanggang di ba? At saka ako Kibuloy, hindi na ako nagsalita no? Hindi na siya naglabas na kasalanan ko, inahabol kasi nila ako nung tinanggihan ko ay binaliktad ako. Hindi na ako sana magsasalita ng ganyan Wala na sana mapapahiya. Iniiwasan ko ito dahil mapapahiya lang yung mga babae na yan. So, inahabol-habol kasi nila ako. Mga ganun, dapat hindi na ako nagsalita ng ganun. Kung ako kay Kibuloy, hindi na ako magsalita ng ganun. Nakakasira lang yan at nakadagdag lang yan ng problema. Lalo malabas na parang mayroon nga nangyari. Ito pa, itong last part yung patungkol sa mga Duterte. Kaya daw pinag-iinitan ngayon siya dahil sa mga Duterte. At naniwala naman talaga ako dyan. Ako po ay sinasaktan sa lahat ng paraan ng mga false accusation, false allegations na ayaw naman nilang pumunta sa korte. Ito sana yung magandang sinasabi niya, mga kabanat. False accusation, mga
false accusation tapos mga kwentong walang katotohanan. Okay ito eh. Ito yung ano niya, sinasabi niya sana. Hindi niya na sana siningit yung naunang part itong yun ay nakaka-contradiction sa kanyang pahayag eh. At pagkatapos, ayaw din nilang harapin, ipaharap itong mga false accusers Oh. na gagawa nila to destroy my reputation para idamay sila Duterte family doon sa kapupuntahan ng mga investigasyong walang kakwenta-kwenta. Sinusubukan pa namin kunin ang So, yun lang mga kabanat. No, hindi ko na ipakita ito kasi itong part nito ay sinusubukan daw kunan ng impormasyon itong si President Bongbong Marcos pero nagtumanggi at na sinabi naman ni Martin Romualdez, ayan, ay wala daw katotohanan itong sinasabi ni Kibuloy na nakipagsabuatan sa Amerika. No? Ang sabi daw ni Martin Romualdez, harapin na lang yung kanyang investigasyon sa legal na proseso. 'Di ba? O itong sinabi ni Kibuloy mga kabanat, okay na ito eh. Sana eh. No? Kaso lang dinagdagan niya pa kasi nito eh. No? Ang problema no. Ito mga question wala okay o normal itong na reaksyon niya na sabi niya na baka binigay na nakipagsabuatan. Normal. Ang di ko lang ito lang sinasabi niya. Itong unang part ba, 'di ba? Mayroon ng unang part dito. Iano ko nga ito. Ito lang eh. Oh. 'Di ba? Dito pa contradiction sinasabi niya eh. 'Di ba sinasabi niya dito na dapat dito sa part na 'yon dapat daw ayan, di ba, dito dapat sa korte, sa pumunta sa Korte Suprema. Pero dito, no, lumalabas na hindi siya magpapahuli. Tapos itong sinasabi niya, kaya nasasabi natin may mali talaga. Ito, sinabi niya, kasalanan daw, pinayaman daw siya ng Panginoon Diyos. Akalin na sa akin, single ako, kaya pinag-aagawan ako. Ito, kung hindi niya na ito isiningit ditong part na ito, walang problema eh. Maganda na sanang, talagang, ako naniwala ako na talagang no? Di ba sa mga video natin, kinu-question natin yung mga nagsasalita eh. Pero dahil lumabas sa bunganga niya na parang may 50-50 nga. yan. Ito lang kasing sinabi niya, ako po ay sinasaktan nila at sa paraan ng mga false accusation, false allegation. Okay to eh. Itong counter nga mas maganda pakinggan eh. Dininay mo na kasi, no? False accusation, false allegation, ayaw nilang pumunta sa korte. Tapos ayaw nilang ipaharap sa itong mga false accuser to destroy my reputation para idamay sina Duterte family. Okay itong ganitong statement eh. Ang problema lang mga kabanat, ito, paano mo pagsalunghatin itong sinasabi niya dito? Ito Pagkatapos na ako'y maghihindi, mapapahiya, ibabaliktad nila sa akin. Paano mo masasabi false accusation yan? Ito. Sige nga. Paano patunayan niya wala talaga nangyari? Kasi dito inaamin mo mayroon talaga nangyari. Mayroon talaga nangyaring paghahabol-habol sa iyo, no? Hindi natin masasabi na totoo yung sinasabi nito na siya'y humihindi, lalo na kung yung babae na talagang humahabol. Hindi ako maniwala na palagay mo. Diba? Babaeng mga nag-aagawan sila. Sabi niya, hindi po ako nagsasalita ng ganito kasi mapapahiya ang mga babaeng yan na nag-aagawan sila. Mahirap man sabihin, pinag-aagawan nila ako. Di ba? Ayun ang humusga dyan. Di ba? Ibaano nyo rin kasi, hindi yung ito okay na itong sinabi ni wala na itong problema eh. No? Wala nang problema mga kabanat. Okay na ito. Problema lang, dinagdagan niya pa ito. Ito yung statement niya, itong unang part na ito. Ito yung nakadagdag problema niya sa iya. Kasi kung ito na lang ang binitawan yung salita, itong ayoko, ako po ay sinasaktan sa lahat ng paraan ng mga false accusation, no? Sinisira yung reputation ko, dinadamay pati sina Duterte, President Duterte, mga Duterte. Ito yung magandang statement sana, no? May problema lang, sinaksakan niya ng ganito, paano mo ito, Kasi dito sa unang statement niya ito, lumalabas na may katotohanan yung mga sinasabi. Ito kasing
ito kasing sinasabi ng mga babae, ito yung nagpapatotoo na mayroong nga nangyari, no? Mayroon talagang nangyaring itong kumbaga yung statement ng mga babae, tumutugma talaga na may katotohanan, no? May katotohanan kasi sinasabi niya dito, inaagawan daw siya. Oh, matapos na siya na maghindi, ay binabaliktad siya. Tapos ang last part sinasabi niya, hindi. Oh, 'di ba? Tapos yan, pinag-aagawan siya. So ito yung mali na statement ni Kibuloy na nagpapabigat ngayon sa kanya. So yan mo na mga kabanat, at see you next video. Medyo na haba-haba itong ating video. 23 minutes, no? So yan lang.